bibigyan ka ng pagkakataon upang gawing legal ang isang bagay na illegal. Ano ito at bakit? Ang gusto ko na legal na maging legal ang pagsusugal. Bakit? Kasi sumugal nga tayo para kumita rin ng pera. At saka hindi masamang sumugal kasi alam mo sa sarili mo na mananalo ka kung sumugal ka dahil sumugal ka doon kasi alam mong mananalo ka. Thank you. Alright, thank you so much. Candidate number 1. Alright, so for the candidate number 2. Hi, candidate number 2. Hello po. So how's your preparation po? Okay naman po. Okay, so ang question mo po ay manggagaling kay Judge number 2. Hi, candidate number 2. Kinakabahan ka ba? Medyo po. Dapat di kita kinakabahan kasi sanay ka na, di ba? Eto, bibigyan kita ng konting glimpse kasi baka syempre magtaka yung iba. Di ba ngayon meron tayong first ever na tinatawag na congresswoman na member ng LGBTQ community na minsan umuupo sa Senado. Siya yung kauna-unahang tinawag na kauna-unahang member ng LGBTQ+ na naging congresswoman. Ngayon, yung tanong ko sa'yo, candidate number 2, para sa'yo, sang-ayon ka ba na magkaroon ng isang presidente na magmumula sa miyembro natin, sa miyembro ng LGBTQ+ ang bansang Pilipinas? Oo o hindi at bakit? Thank you po. Para po sa akin, kung pabibigyan pa ako ng pagkakataon, kung agree po ba? Kung agree po ba na magkaroon ng presidente ng LGBTQ community? Oo po. Bakit? Dahil ang presidente, siya po ang namumuno sa mga kabaklan upang maturuan po ng mabuting asal kung paano dalhin at hikayatin ang mga bakla, kung paano irespeto ang ating mga sarili. Nang sa ganun, respetuhin po tayo ng ating mga kapwa at ating kinasakupan. Dahil po sa ganun, naging mabuti po at kagalang-galang ang mga bakla sa paningin ng iba at kapwa natin LGBT community at ganoon din po sa ating nasakupan. Yun naman po at maraming salamat. Maraming salamat po, candidate number 2. And now, it's you, candidate number 3. Wow! Mayawig ka sa Miss Universe. Maria Tisa Manalo, 20, Quezon Province. Alright, so how are you, candidate number 3? Okay lang po. Alright, so your question ay manggagaling po kay Judge number 3. Hello po. Ito po yung tanong ko. Are there any specific challenges or issues within the LGBTQ+ community that you think needs more attention? What's that and why? So sa Tagalog po, sa iyong palagay, meron bang mga challenges o issue na meron ng LGBTQ+ community na dapat bigyan ng atensyon? Ano yun at bakit? Maraming salamat po sa magandang katawan. Para po sa akin, gusto po ay, isa po kung nakatay na bakla, gusto po ay respeto sa isang tao. Kasi lahat po ay, sa tempo sa akin na hindi pa ako ka-respect sa isang na bagay na hindi katanggap-tanggap ako sa lipunan na ito. Para po sa akin, gusto ko po sa tao, sana po pabigyan ako ng respeto naman, kahit lang po, kahit konti lang. Yun ay, thank you. Thank you so much, candidate number 3. And now let's welcome candidate number 4. Wow, you look so gorgeous, candidate number 4. So baka may gusto kang batiin or pasalamatan ngayong gabi? Nagpapasalamat po ako ngayong gabi kay Radslan Jaquia at kila Bella at Mia na nagtulong sa akin dito. And nagpapasalamat din ako sa makeup artist ko kaso wala siya dito, kay Dado Ferraris. Yun lang po, thank you. Alright, so di ko na po papabain pa.
Ang iyong question po ay manggagaling kay Judge number 4. Hello, contestant number 4. Hello din po, good evening. Good evening. Kinakabahan ba? Mild. Konti lang, no? Kasi sanay na to, eh. Lagi ko to nakikita. Okay, candidate number 4 question is, kapag ikaw ipinanganak muli, ay bibigyan ng pagkakataong ipanganak muli, ano ang gusto mong maging at bakit? Kung ako man po ay ipapanganak muli, ano daw po ang gusto ko? Ang gusto ko po ay isang maging tunay na babae. Bakit? Ipinapakita ko na po sa inyong lahat ngayong gabi, pinoportrait ko ang aking sarili as a girl. Na kung saan gusto kong ibahagi ang aking sarili na ipakita na kahit ako ay isang magiging babae man someday, ipakita ko sa ibang mga tao kung ano ba ang halaga ng isang dignidad ng isang babae. Ito po ang ating pakakatandaan, hindi man po ako binigyan ng ganong kasarian, ngunit nagpapasalamat din po ako sa poong may kapal na kahit ganito po ako, ipinagmamalaki pa rin po ako ng aking mga magulang. Bagpos, lagi po natin iisipin, hindi po hadlang ang ating kasarian sa katayuan natin dito sa ating mundong ginagalawan. Bagpos, lagi po nating iisipin ang ating mga ginagawa kung tama ba o mali. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 4. Alright, now let's welcome candidate number 5. Alright, hi candidate number 5. Tangkad mo. Baka may gusto kang pasalamatan or batiin ngayong gabi. First of all, I would like to thanks to my makeup artist, Clifford, to making me a beautiful tonight. And also to my parents out there. They're supporting and my friends out there, Barcadas, Shane, and also my friends. Thank you so much for trusting me up to believing me to become a candidate for this time. Alright, thank you candidate number 5. Ang question mo ay manggagaling kay Judge number 1. Hi, candidate number 5. Hello. Ganda mo naman dyan. Ito yung tanong ko. Kailan ang tamang panahon upang magsalita at kailan naman ang tamang panahon upang makinig? Thank you so much. Every human being here in the society, we have our time to speak and we have our time to listen. But first, we have our time to speak if our thought is in a nice way to hear some other people. We have a right time to speak if we have a good heart and determination to become an influence for them. We have a right time to listen. If this person is willing to help you to become a better, because every person here in the society, we are not a perfect person. To be frankly, we are created by God here and stand here to become a right person through our friends out there. So we need to be given up. We need to be given up. You need to listen and they need to speak about you and evaluate about our circumstances. So why we need to spread to become a love? Why we need to become spread unity? No matter what gender equality we have, as long if we practice equal, there's nothing impossible. Because at the end of the day, we are here living in a society in a good person. Thank you. Alright, thank you so much. Candidate number 5. Oh, English yun ha. Alright, now let's welcome candidate number 6. Hi, candidate number 6. Baka may gusto kang pasalamatan or batingin ngayong gabi. You know what, sir? I am just so happy right now because I see a lot of people who support me. Especially my handler po. Na, yun lang. Salamat. Alright, thank you, candidate number 6. Ang question mo po ay manggagaling kay Judge number 2.
Grabehan na ito. English na ba ito? So, candidate number 6, this is the question for you. How are you? I'm always fine. You're always fine. Are you ready? I'm always ready. Perfect. So, the question is, para sa'yo, ano ang pinakamahirap na problema ng bansang Pilipinas na mahirap bigyan ng solusyon hanggang sa ngayon? At bakit? Maraming salamat po sa inyong napakagandang katanungan. Para po sa akin, yun po ay ang poverty. Tayo, ikaw, tayong lahat, tayo lang din po yung gumagawa ng way kung bakit tayo nagiging mahirap dito sa mundo. Walang ibang makakatulong po sa atin, kundi sarili lang natin. Sapagkat isa-isahin man natin ang mga bawat pangyayari, may Diyos tayo, bibigyan tayo ng pagpapahalaga or gift sa bawat isa kung may ginagawa po tayo para sa ating sarili. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you so much, candidate number 6. Now let's welcome candidate number 7. At ang tanong niyo po ay manggagaling kay judge number 3. Hello po, ito po yung tanong ko. What advice would you give to a young person who is struggling to embrace their identity and find acceptance within their community? Ano ang maibibigay mong advice sa isang tao na nahihirapang ipakita o ipakilala ang tunay niyang pagkatao at naghahanap na acceptance sa kanilang komunidad? Pauli. Ano ang maibibigay mong advice sa isang tao na nahihirapang ipakita kung ano ang tunay niyang pagkatao at naghahanap na acceptance sa kanilang komunidad? Maraming salamat. Isa lamang po ang masasabi ko. Wag siyang mahirapan na itago ang... Wait, paulit po ulit. Ano ang maibibigay mong advice sa isang tao na nahihirapang ipakita kung ano ang tunay niyang pagkatao? Para sa akin, ang maibigay kong advice ay huwag siyang mahihiyang ilabas ang kanyang tao dahil huwag siyang mawala ng pag-asa dahil hindi pa huli ang lahat para ipakita kung sino at ano ka. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 7. Now, candidate number 8. At ang question mo po ay manggagaling kay judge number 4. Hello, candidate number 8. Hello, sir. Kumusta po? It's okay po. Ayan. Ito po yung tanong ko sa iyo, Miss Mia. Bilang member ng LGBTQ, ano ang maiaambag mo sa lipunan para maibsan ang lumalaganap na drug addiction sa Pilipinas? Ulitin ko ang tanong. Bilang member ng LGBTQ, ano ang maiaambag mo sa lipunan para maibsan ang lumalaganap na drug addiction sa Pilipinas? Well, thank you for that wonderful question, sir. As a member of LGBT community, hihikayatin ko ang bawat tao na naa-addict sa droga, kung saan mag-focus lang po sa kanilang mga trabaho, kung saan nakakatulong sa kanilang pamilya. Dahil ang droga ay hindi maganda sa kalusugan, lalong-lalo na sa ating lipunan. Dahil maraming nasisira dito. Nang sa ganon, mabibigyan ko po sila ng payo na mag-focus po sa kanilang pamilya, sa trabaho, nang sa ganon ay gumanda po ang kanilang pamumuhay. Yun lamang po at maraming salamat. Alright, thank you so much, candidate number 8. Alright, so once again, thank you so much, candidates. And we witness the power and grace of our candidates. And